What is up everyone? Baragan here. And another content, another guide, another tip na naman para sa mga kapwa Dana Avenger dyan. Pa F2P ka man or spenders, okay lang yan. So, dumaan na tayo sa skills. Siyempre, mahalaga yung arrangement ng mga skills natin para na rin mas efficient yung farming natin. Kumbaga, mas nadjajaggle natin ng maayos yung mga skills natin. So, ito, PvE or sa grinding. Nga pala, bago ang lahat, make sure na pumunta mo na kayo sa settings, then go to battle, then combat, tsaka sa may use skill. Then, i-on nyo yung based on skill slot registration. So, dumaan na tayo sa skill slot and syempre, sa PvE mo na AFK farming, ganyan. Sa first na slot is yung shadow na buff. Para every time bago mo magamit yung mga skill mo, mag-shadow buff muna para mas mataas yung damage nila. And second is yung health burn, which is yung lifesteal ng Dana Avenger. Ilagay ko siya sa second slot kasi dahil sa gawa ng lifesteal, kumbaga, pag mataas yung damage ng mobs is kapag siya na yung mabilis ng cooldown every 15 seconds. Tapos siya agad yung priority. Kaya ayan, kumbaga mas nasusustain natin yung buhay natin kapag farming sa higher map. Then next is tong double psychic phantom or DPP. Then bod sa mababa yung cooldown niya is burst damage din siya. And then, ang susunod is tong Psychic Phantom naman. Same din siya. Kasi itong dalawang to? Bale, itong dalawang Psychic Phantom is sure crit damage siya. Kumbaga, kaya dalawa talaga sila yung burst. Then sa fifth slot is yung Confusion Fog. Okay, sana tong ilagay sa pangatlong kaso masyadong matagal yung cooldown yan 20 seconds, to be exact. Pero ang maganda dyan naman is umbaga nabibigyan ng breathing room nitong health burn and hindi agad sinusundan nung confusion fog. Kasi kapag na-upgrade nyo to is mataas yung chance niya na ma-reduce yung accuracy ng mga monsters. So, sakto lang yung interval ng health burn tsaka netong confusion fog. Ayan, na-maximize natin yung pagitan nila. Mas napapakinabangan. And then the rest, alam niyo, kahit ano na lang yan. And nga pala, tip ko sa inyo is i-off nyo yung auto. Yung auto ng hide kapag AFK farming kayo, kapag grinding. Kasi once na magamit nyo yan, minsan tumitigil yung character or kapag na out of sight ng mga mobs is nagre-reset sila, kumbaga. Tulad niya, nabawasan mo na, tas nag-hide, diba? Pumabalik sa full HP yung mobs. And also, ganun din sa mga dungeon, pati sa mga solo rift. Kaya, huwag nyong i-auto yung hide kapag nag-grind kayo or against monsters. Pero okay lang naman siya kapag mga boss hunt kasi, syempre marami naman kayo. So, hindi siya magre-reset. Then, dumako naman tayo sa for PvP na skills. So, basically, dito sa first to fifth slot natin is yun yung mga skills na kailangan na pwede lang natin manually na gamitin. So, sa first slot is tong hide. Pero, nga pala, syempre, kanya-kanyang gamayan lang din dito. Pero, ayun nga, mas advantage kapag kaya mong gamitin yung 1 to 5 slot manually, yung 5 keys na yan. Then, the rest sa baba is kahit naka-auto na lang. So, sa first slot natin is yung hide. Then, second is yung buff. Yung buff, pwede nyo lang i-auto yan. Tapos, yung third is yung double psychic phantom or yung DPP. Naka-auto rin yan. Or pwede nyo rin i-manual yan kasi sa PvP minsan kasi hindi agad even though sa monsters, kumbaga pag kunyari, in-auto mo na ganyan, hindi siya agad nag-skill ng DPP. Hihit muna siya, kumbaga. Pero okay lang naman na humit para if ever, kumagat yung passive mo na etong poison attack is
mas ma-amplify yung DPP mo if ever. Pero kung kaya mo naman, tingin mo kaya mo namang i-burst, much better na i-manual na i-tap mo yung DPP para gagamitin niya agad. Ayun. Then sa fourth naman, ba't naka-10 off natin, pati sa fifth. Sa fourth is yung pro knife para sa slow and manually din magagamit. Pag mo yung 10. Then yung fifth is sa blink para if ever na tumakbo ba yan. Or nasa sa inyo, anong trip nyo, pwede yung pang-initiate yung blink. Then pag napatay, pwede kayong mag-hide or escape. Then mag-mount. Mag-mount pag nakalayo na. Ganun. Then sa baba naman, pag auto kasi, kunyari, pagka-buff mo, nag-DPP, then next agad is yung single na Psychic Phantom hand. Kasi parehong burst tong DPP yung Psychic Phantom kasi sure hit yun dalawang crit damage lang. Unless matas yung evasion ng kalaban. Pero ayun nga. Tapos, pwedeng next is, ito sa dalawang to, itong silence, itong confusion fog, is pwede nyo lang siyang pagpalit-palitin minsan, no? Depende sa kalaban. Kunyari, yung mga, gaya ng mga, sabi natin mga priest or, Templar, ayan. Pwede nyong iuna itong silence, no? Then, sa mga, mga Dana tsaka DK, ito. Pwede namang mauna itong confusion pag gawa ng mataas yung i-reduce niya sa accuracy ng kalaban. So, kapag nagpalon ka is mas lamang ka. Pero ang tingin mo, naka-full bit siya. Siguro pwede mong right after ng DPP is ilagay mo na yung confusion fog. Then yung single na Psychic Phantom, yan, tapos yung silence din yung dito for life skill. Ayun lang naman, kanya-kanyang lang din naman dito sa may syempre subjective dito sa may skill slot for PvP kung ano yung masanay mo. Pero ayan, binigyan ko ng tip na tingin nyo mas easy gamitin. And ayun, hanggang doon na lang tayo. Peace out. Thank you.